Taon-taon may perya pag piyesta ng Tacloban, Leyte. Salamat. Pero baka ito na ang huling perya nitong magkababata. Kaya, usala kalikot. Ikaw. Ang isa sa kanila ay lalayo na sa barkada at sa kanilang probinsya para maging iskolar ng bayan. Pero natakot rin sila nung first kasi malayo rin Manila. Kasi first time ko kasi wala pong relatives doon. Sa Barangay Baisan naman sa Quezon City, abala sa pagtinda ng fishball ang ama ni Jennifer Jimenez. May mga libangan si Jennifer na hindi masyadong naintindihan ng kanyang pamilya. Madalas siyang takasan ng kanyang maliit na mundo sa pamamagitan ng pagbabasa ng nobela at pagsusulat ng tula. At ito ang nakatulong sa kanya para maging iskolar ng bayan. Yung una po, nahilig po ako sa mga fairy tales until later on po, may mga classmates ako na mayayaman. Tapos bumibili po sila ng books. Binibilan po sila ng books ng parents nila, pero tinatamad po silang basahin. Sabihin, Jen, pakwento na lang nung nabasa mo. Mga ganun. Tapos nag-enjoy lang po ako. Anak naman ng jeepney driver, si Andrew Aragon. Bata pa lang minamanina ni Andrew ang math at iba pang mahihirap na subject. Kaya nagtapos siyang valedictoria ng Ramon Magsaysay High School sa Cubao. Bayad po. UP. Simula ngayong Hunyo, iba na ang araw-araw na destinasyon ni Andrew bilang isang iskolar ng bayan. Sabi nga po nung naging prof namin sa SOEP sa English, ang UP ay parang malaking ocean kung saan nandun kami, lumalangoy. Tapos yung mga prof namin nasa barko, tapos sinahagisan kami ng salbabida at tinutusan kaming lumangoy. Tatlong kabataan, pawang matitinik sa eskwelahan. Lahat tila nanalo sa loto nang makapasok sa Universidad ng Pilipinas. Ang malaking porsyento ng tuition nila ay sasagutin ng ating binabayad na buwis. Lahat ng humubog sa kanila ay may pabaong payo. Mag-aral muna kayong mabuti. Huwag kayong sumali sa mga prat na yan. Payo ng lahat ng tao, lalo na ng principal namin. Iwas sa girls. Bukod sa pagiging number 1 sa class, number 1 din hinahabol ng mga chicks. So sabi nga namin, love can wait, parang ganon. Konting ingat kasi hindi tayo mayaman na tao. Yung disgrasya, naiiwasan hanggat maaari. Kailangan mag-aral muna siya bago girlfriend. Pero kung lalaki naman siya, siyempre hindi maiwasan. Basta hindi lang muna niya seryosin, okay lang. Ayusin lang yung pag-aaral niya. Fraternity, okay gan lang yan. Pero minsan yung mga iba, sobra na nagiging hazing na ba. Kaya yun ang kinatatakutan. Nadaanan niyo nga po. Sa tatlong iskolar ng aming tinutukan, si Rovir Agner, anak ng retiradong pulis, ang may pinakamalayong pinagmulan. Pag sabing UP Diliman ka, lalo na yung iba kong friends ng elementary, like, wow, grabe UP Diliman. Bigatin ka na, gano'n. So, di ka na namin ma-reach, gano'n. So, parang nila ang laki-laki na namin. Halos katabilan ng bahay ni Rovir ang kanyang paaralan, ang Philippine Science High School sa Palo, Leyte. Pero paglipad niya mula rito, hindi na siya mababantayan. Bahala na siya kung susundin niya ang lahat ng payo at tutuparin ng mga pangako.
Sa ngayon, ang nasa isip lang niya ay ang pamamaalam sa mahal na barkada. Usually kapag summer, kami-kami talaga yung nagsasama. Tapos yung lokohan talaga, yung ganyan talaga, yung banding ganun. Parang mawawala talaga, parang may-miss talaga. Si Rovir lang sa kanila ang lalayo para sa kolehiyo. Hindi siya nagkaroon ng ugali na matalino, mas matalino ako sa inyo. Hindi po. Parang patas-patas lang po kami pagdating sa pagkakaibigan namin. Patas lang po. Walang mayaman, walang mahirap, walang matalino, walang bobo. Pantay-pantay. Para kay Rover, masaya na malungkot. Malungkot dahil ilang buwan din na mahihiwalay po siya sa amin. Masaya kasi sa UP, doon niya mahanap yung kanyang tahanan at doon niya matutupad yung kanyang pangarap sa buhay. Malapit lang sa mga bahay nila ang Dalampasigan, kung saan unang tumapak si General MacArthur sa kanyang pagbalik sa Pilipinas upang lumaban sa mga Hapon. Ibang uri na ng labanan ang sasalihan ni Rovir. Pero tulad ni MacArthur, may pangako rin siya sa kanyang mga kabarkada. I shall return! Sasamahan si Rovir sa paglipat sa Maynila ng tatay niya, retiradong pulis sa Anti-Narcotics Division na ngayon ama ng isang scholar ng bayan. Siyempre, natatakot din kasi mas iba man ang sa Maynila kaysa dito. Yung sitwasyon ba. Dito, pwede siya lakad-lakad kahit saan. Pero sa Maynila, mas delikado kaya hindi pa niya alam kung saan siya pupunta. Baka maligaw siya o ma-hold up. Kaya na ako. Okay. Sige. Nalulungkot pa sila. Oo, parang nakukuhan sila, mag-ingat ka doon kasi Manila talaga yun. Kasi maraming patayan, kasi maraming aksidente. Kaya ako talaga, kailangan talaga alagayin yung sarili ko para sa kanila. For the sake of them. Pag-landing sa Maynila, mabutit may police escort ang bagong salta. Kahit sarili niya itong ama. Huwag mo mawala yung Form 5 mo, ha? Ako. So, bale, ito yung schedule mo sa first sem. Dito yung subject mo, dito yung oras. Example, Kung piling-pili ang mga nakapapasok sa UP, ganun din ang mga freshman dormers sa Kalayaan Hall. Kadalasan, galing sila sa malalayong probinsya at science o engineering ang kinukuha. Room 113. Welcome sa room mo. Robert, okay ba yung dorm? Okay lang. Hindi lang pakatawa eh. Ito, okay lang. Welcome you to the University of the Philippines. Tignan niyo yung mga po kung saan ang pila niyo. College of Science! Nandito ang pila niyo! Sa unang araw nila bilang UP freshmen, pinagsama-sama silang lahat sa labas ng University Theater. Kurso mo? Film po. Film? Okay, ikaw. Chem-Eng. Ikaw. Broadcom. Electronics and Communication Engineering. Haba. Ikaw. Naniniwala kayo na romance and academics can mix? Huh? Siguro po, in time. Muna ngayon. Tila mga ordinaryong teenager sila, pero sila raw ang tinawag na Centennial Freshmen, mga first-year students sa ikasandaang taon ng Universidad ng Pilipinas. We welcome you to the University of the Philippines, the University of the People. Dito pa lang, nag-umpisa na ang kompetisyon para sa kanilang isip at puso. Mula sa kaliwa, Ipinagdadamot na po nito ang access
sa mga anak ng mga nasa batayang sektor natin sa lipunan. At kanan. For the past 2 years, ang UPROTC is the best, yung top sa buong NCR region. Marami kami ino-offer na training sa inyo. Live firing, pwede ka magkaroon. Marami sa mga freshmen ang tila nakatulala pa. Ano bang emotions nyo ngayon? Culture shock. Kasi halo-halo na yung mga kasama namin. Gusto ko lang makuha lahat ng makukuha kong impormasyon para may proproseso ko yun para itatatag ko kung anong aking mga pinaniniwalaan, anong aking mga gustong panindigan. Anong pakiramdam nyo ngayon? Excited na natatakot. Bakit ka natatakot? Natatakot kasi maraming mga kwento about their teachers kasi saka hindi pa masyadong handa sa college life. Ang aming sinusundang mga iskolar ng bayan nandito na, kasama ang mga dati nilang kaeskwela sa high school. Tumayo po tayong lahat para sa pagpasok ng mga guro, dekano at opisyal ng Universidad ng Pilipinas. Centennial Freshmen. Palakpakan niyo ang mga sarili. Sa kabila ng mga maliligayang bati, meron ding babala. But I cannot emphasize this enough. Freshmen may not join fraternities. Doing so is one sure way to be expelled from UP. Mabuhay ang Universidad ng Pilipinas, mabuhay ang ating Centennial Freshmen. Maraming salamat. Mula naman sa kolekto ng musika. Pinalulugod ko itang mahal ang mga bagong mag-aaral ng koleyo ng musika, ng musika. Maraming salamat! Nakapasok sa loob kasi sarado dyan eh. Sa gitna ng programa ng UP Pep Squad, may biglang nakisali sa eksena. Mga aktivistang taon-taon nagpapakitang gila sa mga freshie. Pero tuloy lang ang programa na parang ayaw magpaistorbo.
Sa pagkanta ng UP Anthem, lahat taas kamao. May kanan at may kaliwa. Nakita ng mga freshie na minsan palakasan lang ng boses sa UP. Pinilit namin makapasok, makapagprograma dito para isalam sa inyo ang tunay na kalagayan ng mga kabataan at kamag-anak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Universidad ng Pilipinas! Anong reaction mo sa protesta na yan? Na-shock, sobra. Na-shock first time ko nakita. Nagulat din ang anak ng pulis. Nagbalik kami kanina dun sa pagpasok ng nagrarally. Akala ko, squad din sila. Bakit sila hindi sumasabay dun sa mga nandun sa stage? Grabe naman na hindi nila rin respeto yung ng UP system dito. Alam nila na naghihirap rin yung mga nagtuturo sa kanila. So, kailangan rin nila na maglugar ba sila? Ngayon din nila malalaman kung sino-sino ang magiging blockmate o kaklase nila. Pati nga ulit, ano yung schedule? Dito, D3. Dito kayo. Nakapasok si Andrew sa engineering, sa quota course kung saan iilan lang na matitinik ang nakaka-enroll. At si Jennifer naman, English major. Isang di pangkaraniwang kurso para sa isang batang nanggaling sa public school. Sa paglipas ng mga araw, mas madalas na magkasama ang mga bagong magkaka-blockmate kaysa sa mga kaibigan mula sa kani-kanilang high school. At si Jennifer naman, madali rin naman siyang nakahanap ng kaibigan. Si Barbara, nag-graduate naman ng eksklusibong Grace Christian High School. Pero most philosophers would be. Marami pala mapag-uusapan ang dalawang mahilig magbasa. Di ba sa Latin, yung sa UP din, kapag raw wala raw tayong mahanap na ibang foreign language, mag-Latin na lang daw. Tapos ang kinikwento niya lang din paglangoy niya sa Sea of Gibraltar. Pero pero di mo dead language na yung Latin eh. I mean, tsaka hindi siya spoken, di ba? Sa universidad, ang edukasyon ay hindi lang nagaganap sa loob ng klase, kundi sa sari-saring taong makikilala mo. Si Andrew, ang isa pa naming scholar ng bayan, ngayon lang nakakita ng mga estudyanteng may sariling kotse. Kahit State University ito, lalo raw dumarami ang mga mag-aaral sa UP na may kaya. Alam na ni Andrew na may mayaman at mahirap sa UP. Pero meron ding hindi niya inaasahang makainkwentro. Ano pong ginagawa niyo dito sa UP? Mamasyal, turo, mabait, at saka okay naman mamasyal. Turo, we proud of me for Kapamilya and Kapuso and Jack TV. For me. Namamasyal po kayo dito. Nagpapalit po ba kayo ng costume? Yeah, my armored Zorro to my house. Lawin dati ang pangalan niya, pero ngayon, siya na raw si Zorro. Isang karakter dito sa UP. Walang katulad niya sa Ramon Magsaysay High School. Handa na ako sa zona. Pati mga militante grupo. Handa na. Pati kasama mga FPJ at Kapoy team sa State of the Nation Address. Mga anti-riot police. Huwag mong bubugin ng mga media. Kung ano man sila. Zorro, it's not for me. I can fight. We're not gonna fight. It's fine. Galawin, alis na ako. Diyan ako sa kanto. Sting! Hindi ka ba nabibigla na may mga ganyang mga karakter dito sa UP? Nabibigla. Pero natutuwa rin.
na ano siya, aware siya sa mga problems natin sa society. At he cares. Okay yun. Isa pang mahalagang leksyon sa UP. Baliw ka man o hindi, may karapatan kang magpahayag ng opinyon. Hindi natamaan. Kasama sa mga bagong karanasan ng mga scholar ng bayan ang paglalaro sa bowling alley ng UP. Sa kalumaan nito, tao pa rin at hindi makina ang nagtatayo ng mga pin. Pagbisa mo. Parehong bokya sa bowling ang mga magka-blockmate na sina Jennifer at Barbara. Si Rovir naman, na nag-iisang promdi sa kanila, ang pinakamabilis matuto. Kasabay nilang maglaro sa araw na ito ang isang pamilyar na mukha sa UP. We welcome you to the University of the Philippines, the University of the People. Si Jem Garcia, isa sa mga leader ng mga aktivista na nangampanya sa mga freshie nung kanilang orientation. At isa rin sa mga namuno sa protesta sa gitna ng seremonyas na hindi nagustuhan ni Rovir. Narinig ko lang yun. Sa paglipas ng mga araw, nagkakilala rin ang freshie at ang senior. First day niya pa lang, ipakita na ito yung realidad ng UP. Kasi parang nangyayari, hindi natin dapat sinusugarcoat yung mga bagay-bagay na parang sabi nga namin welcome UP students, ganyan. Ito yung realidad na harapin nyo na kung titingnan nyo ang form. Magkalayo man ang kanilang mga pananaw, nagkaisa naman sila sa hilig sa ibang bagay. Ang mga scholar ng bayan, hindi naman puro aral at libro lang. Maraming pagkakataon sa universidad na magkaroon ng balanseng buhay. Ang lahat ng ito ay mahalaga para sa preparasyon ng mga mamumuno sa lipunan. Ngunit maraming nagsasabing paunti na ng paunti ang mga tunay na scholar ng bayan. Ang tumataas na tuition, presyo ng mga bilihin, at nababawasang suporta ng pamahalaan sa mga estudyanteng mahihirap ang mga sinasabing dahilan kung bakit nagiging eksklusibo na rin ang UP. Kaya napakaswerte ng mga scholar ng Centennial Batch ng 2008. Mapalad din naman ang UP na narito sila. Ibinabahagi ang kanilang talento at nagpapakita ng halimbawa na hindi hadlang ang kahirapan para sa may talino at tiyaga. Kilala mo ba ako, Oble? Akala ko'y madali, yun pala'y hindi, na maging bagong salta dito sa UP. Sa pangalawang linggo niya bilang scholar ng bayan, ipinasyal ni Andrew ang kanyang mga magulang sa campus. Mahirap libutin ang universidad, lalo na kung libangan mo'y paglalakad. May estrangherong may sariling mundo at propesor na mapagbigay ng 5. Si Oble ang matagal ng simbolo ng UP at masasabing sagisag rin ng lahat ng kabataan. Matayog ang pangarap. Ako naway tanggapit turuan ng husto sa kabila ng katigasan ng aking ulo. Kahit dahop ako sa pangmatrikula, handa ko namang ilaan ang buo kong makakaya. Kilalanin mo ako, Oble.
Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.